po mga ka-GPnatics, noong balita nung nakaraan na itong si Kaufman ay humingi na po ng pahintulot para siya po ay mag-resign. 'Di ba? Mag-resign bilang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon po sa balita, chismis mga ka-GPnatics, etong si BP Sara Duterte at itong si Hanilet ay nagkasagutan. Nagkasagutan. Hindi ko alam kung nagkasabunutan. Di ba? Pero hindi naman nagkasabunutan. Nagkasagutan lang. At tinanggalan daw ng power, mga kababayan, etong si Sara Duterte. At yung kanyang mga kapatid. Dahil hindi na sila pwedeng mag-decide ngayon para kay Digong Duterte. Sa aspeto po ng abogado, mga kababayan. Kumbaga, inalisan na sila ng karapatan. Sinasabi siguro na ibinigay na namin lahat ng pagkakataon. Na may panalo mo ang kaso ng tatay mo. Ikaw ang kumuha, kayo nila Amy ang kumuha ng lead counsel na si Kaufman. Tapos ngayon, imbis na itong matanda ay mapalaya, wala, lalong mabubulok sa kulungan. Di ba? Mga kababayan? Ayon dito, alisin muna natin yung ibang mga balita diyan. Dami na oh. Oy, nako. Naglalag pa. Ayan. Sabi rito mga ka-GP, the funding and responsibility for legal matters, even the choice of counsel, has passed to Hanilet and Kitty. Talaga ba? One, that means fake news si Sara and Roque na pro bono ang kaso ni Duterte. Two, talo ang Zimmermans. Ibig sabihin, mga kababayan, di ba nung una sabi nila, hindi daw totoo na nagbabayad daw etong si Sara Duterte kay Kaufman. Hindi daw totoo yun, sabi nila, na 150 million. Pero walang naniniwala. Ang isang tao ba naman, papayag, mga ka-GPnatics, na international lawyer, ICC lawyer, tapos hindi papayag, or papayag ba siya na hindi siya babayaran ng kampo ni Duterte ng 150 million? Number two, nagkaroon ng pagtatalo. So talo ang mga Zimmermans. Mga Zimmermans kasi si Sara, si Pulong, si Baste, sila ang Zimmermans. Si Hanilet, ang anak niya si Kitty lang. So sa makatuwid, mga kababayan, na out of place na itong mga Zimmermans, itong sila Sara, particular na si Sara. So wala na silang power ngayon para mag-decide dito kay Digong. Mga kababayan, sila na po ang magde-decide, si Hanilet na. Alam naman natin, matagal nang may hidwaan, hindi nga po nagkakasama yan eh. Hindi kasi gusto nitong si Sara Duterte si Hanilet. Dahil si Sara, ang gusto ni Sara, mga kababayan, yung isang chick ni Digong na maganda din, na kinakampihan kaya po nahati yung mga Duterte. 'Di ba yung mga Duterte supporters, si Maharlika galit siya doon. Kaya si Alputera. 'Yun ang gusto ni Sara. Doon siya kampi. Kaya lagi po pag nagpatawag o kaya naman sabihin natin ay may mga gathering etong sila Alputera ay uma-attend itong si Sara. Pero kapag si Hanilet ang nandun, hindi nagpapakita si Sara Duterte. 'Di ba? Siguro nag-uusap lang itong mga ito kung may gustong iparating, si Kitty ang nagiging daan. Si Kitty po ang nakikipag-usap kay Sara in behalf of Hanilet. Ganun ang nangyayari. Pero ngayon, dahil nga talo si Digong, at alam natin habang buhay na makukulong ito, no? Although hindi pa po, wala pang finality yung conviction ni Digong Duterte, pero kitang-kita na, very overwhelming. 'Di ba? Na talagang lahat magsasalita pa si Garma. O nagsalita na si Matubato, si Las Cañas. At nakita natin dun sa mga present nung nakaraan. Although yun ay preliminary pa lamang,
makikita po natin na parang ganito rin yan sa nangyayari kay Sara Duterte ngayon. Na pagdating po ng cross ng trial, doon na po talaga ipo-full blown nila. Full blast na yung ilalabas laban kay Digong Duterte. Kaya nga itong si Bato, 'di ba? Si Bato ngayon, mga ka-GPnatics, ay na-implicate na yung kanyang pangalan sa warrant of arrest. Dahil kailangan din Kailangan talaga na marinig din itong si Bato kung ano yung kanyang mga kinalaman, sino ba talaga yung nag-utos. Palagay ko, mga kababayan, si Bato, laki ng takot yan, baka biglang magsalita. 'Di ba? Na-late ako, utot lang pala ang topic. Oh. Oo. Ano si Kaufman magpapalamang sa kanila? Syempre hindi. 'Di ba? Kaya ayun, nahuli na natin na sinungaling si Roque at si Sara na pro bono, hindi pro bono itong si Kaufman. Ha? Totoo yung nalaman natin, 150 million kada buwan. Pero bakit GP bigla-bigla na inalisan ng karapatan sila Sara? Ganito yan. Palagay ko ang nakikita kong issue, bukod sa talo si Digong Duterte, dahil darating yung panahon, 'di ba? Darating yung panahon na si Sara Duterte mapiprease ang kanyang mga asset. Mapiprease ang kanilang mga pera, maging si Man Scarpio. So therefore, ang magyayari niyan, kapag na-freeze yan, hindi na sila pwedeng makapagbayad kung sino man ang abogado na hinire nila. 'Di ba? Bukod sa si Kaufman walang alam, or sabihin natin si Kaufman ay talaga naman namimera lang, alisin na natin yung issue na yon. Ang issue lang dito, ayaw na ni Hanilet kay Kaufman dahil nga nakita natin, paulit-ulit yung kanyang narrative, paulit-ulit yung kanyang appeal, hindi naman po nagtatagumpay, laging denied. Oh, so parang sinabi niya, sige, alis ka na dyan. Parang sinisisi pa si Sara, kayo namili niya ni Amy. So ako naman, bigay naman sa amin yung karapatan. Total, darating ang panahon, mapiprista yung mga asset mo pag nagtuloy-tuloy ang trial mo. Kapag natuloy ang impeachment sa Senado, kung hindi yan mapipigilan, mapiprista yung asset mo, hindi ka na makakapagbayad sa mga abogado, kaya ako na lang. Ang problema dito, baka pagdating yan, hindi nila alam, damay-damay sila. Dahil, akala nyo, ligtas ka na Hanilet and Kitty? Hindi kayo ligtas. 'Di ba? Kapag napatunayan, 'di ba? Kapag napatunayan na si Sara Duterte ay talagang tumatanggap ng pera galing kay Sammy Uy, kasama din kayo ditong babagsak. Kasama rin kayo na mauubos. Kasama din yung mga asset ninyo pag nagkataon. 'Di ba? Galing sa drug lord paano kung halimbawa sabihin natin si Trillanes pa ang naging DILG secretary? Si Abalos ang naging DOJ secretary. Di naimbestigahan din kayo. Di kasama na yung mga asset nyo na mapiprease. Kasama rin yung mga asset ninyo, 'di ba? Na baka ma-sequester pa ito pag nagkataon. Di pare-parehas kayong babagsak. Pare-parehas kayong lalagapak. Choice nyo yan Oh. Sabi niya, Baloloy Kid, ka-GP strategy uli nila yan para ma-delay lang yung trial. Para tumagal pa kasi nasa rules siya na pwede ulit magpalit ng counsel. Sinabi ko na yan kahapon, pwedeng ito ay delaying tactic. Kaya lang mga kababayan, mga ka-GPnatics, yung delaying tactic na yan, hindi na yan para sa akin hindi na yan applicable kasi nakakuha na daw sila ng bagong nakakuha na si Hanilet. So hindi na pwedeng i-delay yung trial. 'Di ba? Hindi na pwedeng i-delay yung pagdinig laban kay Digong Duterte. O alangan naman sasabihin nila, ay bago lang kasi itong counsel namin. Hindi niya pa alam yung mga pasikot-sikot. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Kaka ngayon pa lang inililipat na nila Hanilet ang salapi nila, wala pa kasing
freeze order. Yun nga, sobrang bagal. Wala pa talaga silang freeze order. Kaya so far, accessible pa yung kanilang mga asset, yung kanilang mga pera. No? Magagamit pa nila yan. At pwede pa nilang mailipat. At according to yung ibang mga source, mga kababayan, na sinasabi nitong si Pebbles Talaquera, ay mukhang si Pulong nung siya po ay nag-ikot-ikot. Iba pa to iba pa yung kila iba pa yung kila Hanilet. Mukhang na isegregate na rin nila yung kanilang mga yaman. Ewan ko lang dito kila Sara. 'Di ba? Ewan ko lang kila Sara, pero parang na sila parang ngayon nagiging vigilant na sila unti-unti. 'Di ba? Saka hindi naman talaga advantage ang delaying, lalo lang silang nagagastusan. Correct, totoo 'yan. Hindi yan na talaga, hindi talaga advantage. Lalo lang sila nagagastusan at the same time mga kababayan, 'di ba? Ganun pa rin naman yung resulta. Ganun at ganun pa rin yung mga resulta. Sabi ko nga hindi yan advantage in a sense na kukuha ka ng panibagong abogado. Yung abogado na yon, hindi naman alam yung kalakaran. Hindi naman talaga alam kung ano yung kumbaga may background na ba siya yung abogado. Siyempre mas advantage pa rin yung taong may background. Kasi ganito yan. Kung yung taong may background, si Kaufman na talagang humawak sa kaso ni Digong, 'di ba? 1 taon na, walang nangyari. So what more, nakukuha ka ng panibago na pag-aaralan pa lang yung kaso. Kung yung matagal nang alam yung kaso, na background check na si Digong, natalo. Ito pa kayang bago? Sa parehas lang yun. 'Di ba? Parehas lang yung magiging resulta. Pero hindi magiging parehas sa aspeto po ng pera. Mas malulugi sila, mas malaki ang lalabas kung i-delay pa nila ngayon. 'Di ba? 'Yun, mga kababayan. Ang balita natin ngayong umaga. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo mamayang hapon sa plenaryo, mga kababayan, at magkita-kita rin tayo sa plenaryo rin ng Senado. Titingnan natin kung magkakaroon po ng kudita, no, laban kay Tito Soto, at aabangan din po natin, mga kababayan, yung butuhan sa plenaryo kung ilang kongresista po ang matatakot ng mga Duterte na hindi po susuportahan at hindi daw po pwedeng pumasok sa PDP. Tingnan natin kung kaya nila si Jinky Luistro sa talastasan at sa debate. Diba? Okay ba, guys? Thank you so much.